Hello guys! For today, we are going to build a simple sumo bot. As you can see here, meron tayong sumo bot robotic kit from Elexab Electronics. Kung i-check nyo yung kanilang shop via Shopee or Facebook, makikita nyo na ini-introduce nila itong ating SumoBot kit. So basically, ang SumoBot kit natin is from circular 2WD chassis with a front bumper that holds the ultrasonic sensor, and kung makikita nyo ang kanyang bottom side ng kanyang bumper, meron tayong dalawang infrared sensor. Since ang SumoBot is for competitive robotics, wherein marami tayong SumoBot na nagpupush sila, pinupush nila ang other SumoBot out of the line. So since may line tayo, gagamit tayo ng infrared sensor na i-detect yung line para hindi siya lumampas ng line. So for this tutorial, meron tayong kit from Elexab. Bubuuin natin itong ating SumoBot kit from start to finish. Okay, let's start. Kung makikita nyo sa inyong screen, meron tayong diagram ng ating SumoBot. So we have here meron tayong Uno board with the sensor shield. So ito, kung makikita nyo sa ating screen, yan, meron siyang Uno and then the sensor shield. Meron din tayong motor driver. So yan, motor driver natin. Meron tayong module ng ating line follower, in which na gagamitin natin as line detector dito sa ating SumoBot kit. Okay. So basically, 2 motors ang gamit na ating SumoBot kit. Yan. Ito ay nag-solder na ako kanina para tuloy-tuloy lang ang ating connection ng ating diagram. Okay. So, unang-una sa lahat, ang gagawin natin is to mount the modules dito sa ating SumoBot kit. Ang una kasi naging problema namin dito sa Elexab is to how to mount the specific modules dito sa kit. Since ang aming nagiging problema is yung kanya mga butas, hindi siya sakto dun sa butas ng ating SumoBot. So ngayon, ang ginawa natin dito ay meron tayong kasama ngayon ditong holder ng ating mga modules, in which dito natin ilalagay yan. Kalasin muna natin ito. Lalagay natin dito para ilalagay natin dito yung ating battery holder. Dito naman yung motor driver, yung ating Uno board. Tapos dito naman yung sa line tracking module natin. So, start natin na i-mount muna ang ating mga components bago natin i-connect ang ating wirings ng ating diagram.
So, once na ma-mount natin yung holder, meron tayo na-mount na rin natin yung sa ating line tracking. So, dagdagan pa natin ito na isang bolt at nut. Itong bolt at nut natin, kasama na to sa inyong kit. So, hindi na kayo problema sa bolt at nut sa kit na ito. So, pwede na nating i-mount dito yung ating motor driver. So, hindi ko na muna lalagyan ito ng mga bolts at nuts para mapadali yung ating tutorial. Then, ang ating uno board naman ay dito. So, kung naghahanap kayo na assembly ng ating circular na car chassis, meron tayong tutorial para dyan. Pwede nyo i-check yung aming YouTube channel. Marami kayong tutorials na makikita doon about dito sa ating mga prototyping. And then lastly is itong ating battery holder. Hindi na kayo mamumblema kung saan i-mount itong ating mga components since meron na tayong kasamang holder dito sa ating kit. So, medyo okay na. Gawa na lang natin ng paraan later. Okay. Since nakakabit na natin ang ating mga modules, pwede na natin ikabit itong ating from the rest of the kits. Tanggalin muna pala natin itong ating uno board since ilalagay natin yung ating stand-off dito sa ating sumubot. Lalagyan lang natin ito ng nut para ma-fix itong ating so, puro hand tight lang itong ginagawa ko para madaling ma-assemble itong ating sumubot. Pero kapag may project na kayo, I suggest na higpitan nyo itong ating mga nuts para hindi mangalas yung ating sumubot kapag nasa competition na siya. Okay, nakamount na ang ating mga modules sa ating sumubot kit. The next thing na gagawin natin is to connect our modules to the other modules by susundan natin itong diagram na nasa screen natin ngayon. Okay? So, unahin muna natin ang ating ultrasonic sensor. Itatanggal naman to. Pupush lang natin. So, sundin lang natin yung ating diagram since meron namang mga label yung ating
ultrasonic module. So for example ito, ang ating ultrasonic module is, ang ating trigger ay pin, so dito sa purple, pin 10, at ang ating echo ay nasa pin 11. So ang trigger natin ay pin 10. So dito sa ating wiring, ang ating trigger ay kulay gray. Ko-connect natin ngayon sa pin 10. So, ang pin 10 natin ay ito. Tapos, ang echo natin is color white. Pin 11. Yan. And then, yung ating ground is black. So, hanap lang tayo ng ground dito. Then, yung ating BCC ay color purple. Pili lang tayo ng BCC dito. Sa mga hindi pa nakakagamit ng ating sensor shield V5, meron tayo ditong GVS. So, ang entire row na ito yung signal pin natin. Kung makikita nyo dito, meron tayong 0, 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 13. Yun yung nakakonect dun sa signal pin ng ating Uno board. And then, itong V, ito yung BCC, yung 5 volts. Yung entire row na ito, then yung G ay yung ground. So, nakakonect na ang ating ultrasonic. Ngayon, ibabalik na natin ito doon sa bumper natin. Pupush nyo lang to, yan. Okay na siya. Kaya ako tinanggal dito yung wheels ay para ma-access ko mas madali yung ating ultrasonic sensor. So once na makabit nyo na, pwede nyo na natin ibalik yung wheels natin. Okay. So next natin is ito naman, yung sa line tracking natin. So meron tayo dito dalawa, left at saka right. So lalagyan din natin to ng wire. So 3 pins siya. So may extra ko dito na sensor ng line tracking. So kung makikita nyo dito, may label yan na BCC, ground, saka out. Yung out natin, yung ating signal pin. Yung BCC sa 5 volts and ground sa ground natin. So, kabitan natin. So, mas maganda siguro kung bago natin kabit ito ay ilagay ang ating mga modules ay ikabit muna natin itong mga sensor natin sa mga tight spaces. Halimbawa yung ultrasonic sensor natin, tapos yung ating infrared sensors.
So, tingnan muna natin ulit diagram. So, ang ating right sensor ay sa una nating slot. So, dito dapat yun. So, ang right natin na ito. Then, ang out natin ay black. Yung out natin, invalid dito sa ating line tracker module. Tapos ang ating ground ay black, brown. Then ang BCC natin ay red. Then the next is itong ating left na sensor. Ang out natin dito ay color white. So not necessarily na ang ating mga wires, color ng wires dito yung ating sinusunod. Basta susundin nyo lang ang nasa diagram natin. So ang ground natin ay gray. BCC ay purple din dito. Okay, so nakabit na natin itong ating sa line tracker module. So next natin gagawin ay imamount na natin ito uli sa ating chassis. So ituloy natin itong sa ating line tracker nito. Since pakita uli natin ang ating diagram, we have BCC natin sa ground, and then itong green at saka orange papunta sa A0 saka A1 ng ating uno board. So, lagyan natin ng wire ito. And connect natin sa ating So, yung ating una ay BCC at ground. Next is, lagyan na natin ito na ating balloon connector na included sa ating kit. So, mayroon tayo ditong male balloon. Ang gagamitin natin ito para mag-power up ng ating uno board galing sa ating batteries. So, ang batteries natin ay yung 18650 batteries, which is 3.7 volts. Yun yung parang malalaking battery na mostly common sa mga electric fan na maliliit. So, connect na natin. So, makikita nyo dito, may positive at negative siya. So, from our battery slot, kukonekta natin yung black sa ground, and then yung red is sa positive. Pero bago natin ikabit yun, kung sisilipin natin ang diagram,
Okay. Yung ating male valve, meron pa yung connection papunta sa ating motor driver. So, yung ating motor driver, kukuha rin ng power galing dito sa ating mga batteries nito. So, magdadagdag tayo ng connector para may connect natin yung battery dun sa ating ano. So, babalatan na lang muna natin ito para may connect natin dito diretso. So, gagamit tayo ng connector para may connect itong ating battery papunta dito sa ating motor driver. So, ganito ang tayo ng ating motor driver since para accessible pa rin itong ating mga terminal blocks. So, gagawin natin yung orange ay papartner natin dun sa red. Then, yung black ay sa yellow. Then, i-connect natin sa ating male balloon. So, positive ay sa positive. And then, i-connect na natin itong positive at negative galing sa ating batteries papunta dito sa ating motor driver. So, kung sisilipin natin sa ating diagram, meron tayong yung ating positive ay papunta dito sa, kung makikita nyo dito sa ating 12 volts, diba, 12 volts ground saka 5 volts. Basically kasi motor driver nito kaya niya mag-handle ng hanggang 12 volts, pero since kung 12 volts ang gagamitin natin dito, baka hindi niya makontrol yung kanyang wheels. Lagi siyang lampas dun sa linya ng sumubot natin. So, ang gagawin natin, itong ating dalawang batteries, ito yung ating ipa-power up dito sa ating motor driver. Okay, ang next natin gagawin is kukonektahan natin ng 5 volts itong ating motor driver. So, meron akong connector dito na in-spice ko rin yung isang dulo. Yan. Then, kukonect natin dito sa ating 5 volts ng ating motor driver. So, hanap lang tayo ng 5 volts dito sa ating sensor shield. And then, kukonekta lang natin ito sa saan bang 5 volts natin makikita dito. So, yan. Basta 5 volts siya. Yan. Ang next natin gagawin is kukonekta na natin i-connect na natin yung ating mga DC motors papunta sa ating motor driver. So, sundin lang natin itong ating block diagram para hindi na tayo masyadong mahirapan sa connection. So, tingnan ulit natin ang ating diagram. So, ang ating DC motor left. So, ito ang ating DC motor left. Kukonekta natin dito sa side na ito. So, sundin lang natin itong kulay ng wires natin from the DC motor. And then later on, lalagyan natin ng code itong ating Uno board. And then, matetesting na natin kung tama ba ang rotation ng ating mga motor.
So, meron pa pala tayo dito ng isa pa. Ito. Yung ating signal ng ating motor driver. So, kailangan natin ay 4 wires. Makikita natin dito, meron tayong IN1, IN2, IN3, and IN4. So, lalagyan natin yan ng connection lahat. Kasi itong mga pins nito, ito yung nag-control ng rotation ng ating motor kung clockwise ba or counterclockwise. So, makikita, ihahabol natin yung ating code dito sa ating sumobot. So, yung IN1 natin, i-connecta natin sa switch natin dito sa ating diagram. Yung IN1 natin, ito, itong blue wire, i-connecta natin ngayon sa pin 2. Tapos, yung IN2, yellow wire, sa pin 3, pin 4 at pin 5. So, sunod-sunod lang yun. So, okay. May connection na lahat ng ating modules. So, susunod natin gagawin is lalagyan natin ng code yung ating Uno board para paganahin na mismo itong ating sumobot. Pero medyo mahaba nitong ating video tutorial, so hatiin natin sa dalawang segment. So itong unang segment is assembly, wiring ng ating sumobot. Then yung next nating video is the code or the program of the sumobot. So I hope na nasundan nyo ang ating tutorial ngayon. Then if kung meron kayong kit na ganito, then watch the part 2, which is yung code at program ng ating Uno board para mapagana na natin itong ating sumobot. So, bye-bye muna for this video, and if nagustuhan nyo, please like and subscribe to our channel. Malaking bagay ang inyong support sa aming business para ma-reach yung mga nag-i-STEM, engineering student. And ako ay papasalamat sa inyo for watching our videos. So, thank you and bye-bye!